Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong hindi magandang nangyayari sa WPS nang gumawa ng routine ang BFAR airplane sa ating karagatan nang bigla itong lapitan nitong helicopter. Kaya natakot ang mga nakasakay sa BFAR airplane dahil sa napakalapit na daw nang halos bumangga na eh. Kaya dito nag-react ang Secretary ng Amerika, si Rubio, dahil sa ginagawang dangerous maneuver palagi nitong China. Kaya dito sa video ito malaman natin ang ating kahalagahan sa Amerika at kung paano tayo palaging pinoprotektahan ng Amerika. Narito ang video, panoorin muna natin. Laan ang anila ay hindi profesional at delikadong pagmamaniobra ng helicopter ng People's Liberation Army Navy sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Martes. Lumapit ng hanggang 3 metro sa ibabaw at kaliwang bahagi ng BFAR aircraft ang Chinese helicopter. Nako. This is the closest, 3 meters and 10 meters. The BFAR aircraft was tailed by this Chinese PLA Navy helicopter for more than 40 minutes. Based on the radio challenge that they were able to record, there are 2 PLA Navy warships that were challenging the BFAR aircraft. So dito sa Senator Rubio ng Amerika ay nag-comment kaagad sa mga pangyayaring ito. Kaya dito atin malalaman talaga na nasa likod palagi natin ang Amerika. At dito malalaman natin kung gaano tayo kahalaga sa Amerika. At nasa likuran lang sila palagi nakatingin sa atin. Ito ang balita galing sa GMA News. Senator Rubio ng Amerika. Senator Marco Rubio na harassment ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Dagdag ni Rubio, itigil na ng China ang panggugulo sa Pilipinas at Taiwan. Saksi, si JP Soriano. Leeds PRC is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They lied about not militarizing and populating island chains in the South China Sea and the like. Mabibigat ang mga pahayag ng nominee ni US President-elect Donald Trump para sa susunod nilang Secretary of State na si Senator Marco Rubio. They have repressed and lied and cheated and hacked and stolen their way into global superpower status, and they have done so at our expense and at the expense of the people of their own country. Oras na maitalagang Secretary of State, si Rubio ang magiging pangunahing tagapayo ni Trump pagdating sa foreign affairs at tagapagpatupad ng foreign policy nito. Nako, hindi lang anti-China si Rubio. Kundi talagang hindi niya gusto ang mga ginagawa ng inchik, lalo na diyan sa WPS at sa Taiwan. Kasi illegal daw yung mga ginagawa diyan na paggawa ng artificial island at saka pag-populate. Yung nilalagyan nila ng mga tauhan nila diyan, mga army ang mga kiniklaim nila na isla na hindi pa naman sa kanila talaga. Kaya itong si Marco Rubio ay kapag nagiging secretary na ito ni Donald Trump, magiging tagapayo na ito at lagot ang China. Lagot talaga ang China, lalo na si Trump ay medyo galit din sa China dahil nga sa hack daw nila yung mga territories diyan sa WPS. Pumasok sila na illegal, hindi maganda at dangerous maneuvers palagi ang ginagawa. Lalo na yung nakaraang linggo ay ang Australian airplane yata ay halos banggain din ng eroplano ng China. Diyan lang yan sa WPS. Kaya dito sa makikita natin ay meron talaga tayong halaga sa Amerika. At handa ang Amerika sa sinasabi nila na ironclad. Ironclad means defense. Bigyan tayo ng shield, ng kalasag. Tibang kaya grabe talaga ito na drama itong WPS. Pero sabihin ko sa aking
sa aking pakiramdam, base sa mga history ng China sa pakipagdigma, ay walang history ang China. Hanggang bibig lang sila, hanggang pananakot. Hindi katulad sa Amerika, kapag sabihin ng Amerika na bombahin ko kayo in 24 hours, ay bombahin talaga. Hulugan talaga ng bomba. Ang China, meron bang hinulog na kahit isang bomba sa isang lugar na kanilang kalaban? Wala. Pero yung kanilang pinapakitang puwersa, napakalaki. Mahilig sila sa malaki. Yung gugulatin ka talaga sa laki. Katulad ng kanilang monster ship ng kanilang Chinese Coast Guard, nagpagawa talaga sila ng barko na times 4 ang laki kaysa mga barko natin ng Coast Guard. Kaya tinatagurian na the monster ship. Kaya nga ang Japan ay gagawa daw ng mas malaki pa sa monster ship ng China eh. Ay diyan malalagot talaga ang China kapag Japan ang kumilos. Kasi alam naman natin na talagang mga warriors yung Japanese. Okay, so nakakabahala lang ito dahil sa walang tigil talaga ang China sa kanilang panghaharas dyan sa WPS. Kahit eroplano, haharasin, barko, submarino na lang siguro. Kapag meron tayong submarino, baka haharasin din yung submarino natin dyan. Kaya kapag magkataon na magkabanggaan na ito, ay gera na, di ba? Halimbawa, nagsalpukan na yung eroplano, gera na yan. Kasi yan lang ang hinihintay ng Amerika, yung isang spark lamang. Yung mag-spark lang siya ng kunti, ay atake na, nandiyan na eh. Nakahanda na lahat sa mga EDCA sites ang Amerika. Lahat ng missiles naka-site na sa puntang China na eh. Okay, balik tayo sa balita. Marco Rubio. Sa confirmation hearing ni Rubio sa US Senate, nabanggit niya ang mga ginagawa ng China sa Taiwan at sa Pilipinas. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. They really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Ayan, narinig niyo yun? Balikan natin na napakadelikado itong sinabi ni Rubio. Sabi niya, itigil niya ang pangharas ng China sa Pilipinas at Taiwan at kung hindi, mapilitan silang i-focus ang kanilang atensyon. Ibig sabihin, atensyon na. Nakakagulat na yan. Kasi kapag nag-focus ng atensyon yan, hindi atensyon lang eh. Pati bomba lahat ng eroplano, nakahanda na. Ito, balikan natin ang sinabi ni Rubio. Manginginig ang China kapag marinig to. Ito, balikan natin to. Because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. They really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Ayan. So, tigil na talaga. Kasi sabi ni Rubio, they are forcing us to do what to do. Diba? Delikado yan na pananalita. Kasi alam naman natin na hindi bunganga yung Amerika eh. Talk to talk, walk to walk. Ganyan yung kanilang mga kung anong sasabihin nila, gagawin nila. Hindi katulad sa China na king of liars kasi ang China. Sila yung king of misinformation, king of fake news. Ayan, king sila sa fake news. Kaya pati sa kanilang pag-angkin sa WPS, nangunguna na yung kanilang mga trolls. Nag-publish na ng mga article sa social media na sinasabi na sa kanilang WPS. Kaya tuloy si Marcoleta ay ganun din eh. Yung isip ni Marcoleta, doon kasi siya nagbabasa sa mga Chinese trolls. Katulad ng isang kaibigan ko, nagtaka ako, bakit itong kaibigan ko, loyalista ni Digong, galit siya kay PBBM, hindi naman siya binibigyan ng bigas, di ba? Okay lang kung diehard kayo kay Digong, mga kababayan, mga DDS, okay lang kayo mag-diehard kay Digong kung buwan-buwan kayo pinadala ng bigas na sako-sako at saka ulam. Pero kung wala, ay wag na kayong mag-diehard kasi walang maibigay sa inyo na kaginhawaan sa buhayan si Digong. Hindi katulad kay PBBM, ang daming mga proyekto, ang daming mga factories ngayon, mga nag-invest, kaya maraming Pilipino ang makapagtrabaho.
Kaya di kung wala na eh. Sino ba bang mag-invest sa kanya eh? Wala na eh. Hindi na siya presidente, kaya wala na siyang power. Kaya wala na siyang maitulong sa ating bansa. Yan ang katotohanan, mga DDS, mga kababayan. Kaya dito na tayo sumusuporta sa talagang namamahala ngayon sa ating bansa at nagbibigay naman ng kaginhawaan, di ba? Bigas, bumaba ng bigas ng 5 to 7 pesos per kilo. At kung hindi bumaba ang bigas, ang presyo ng bigas sa inyong lugar, i-report nyo na sa DTI. Kasi may order na yan eh. Under the Emergency Security Food Act ni PBBM, ay mapilitan na ibaba ang presyo ng bigas ng matindahan kasi uhulihin sila eh ng DTI at saka ng Department of Agrarian. Kaya yan ang katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa taong walang ginagawa na kabutihan sa bansa, kundi binubugaw tayo doon sa China. Binibigay ang kalupaan, karagatan natin sa China at hindi nagprotekta sa Pilipinas. So ang mangyayari in the future kung patay na tayo, ang ating mga anak, ang ating kapwa-apuhan ay mahirap pa sa daga kasi kinukontrol na tayo ng inchik kapag nakuha nila ang WPS at saka yung mga partidyan sa Sambales at Palawan. Okay, patuloy tayo sa video. Isa sa ipinunto ang pagpapadala ng China na mga barko nito sa ating exclusive economic zone. There's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. Hindi tinukoy ni Rubio kung aling barko ito, pero nasa EEZ pa rin ng Pilipinas ang China Coast Guard Vessel 5901 na tinaguri ang Monster Ship. Muli nitong naka-radio challenge kahapon ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. You are advised that you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 60.1 nautical miles from the coastline west of Capones Point, Zambales, Philippines. Grabe, pumasok na talaga no ang monster ship. Ang lapit-lapit na lang, 16 nautical miles. Grabe. Talagang sobrang pang-ano ito, pangbubuli. Ang maganda nga diyan, sabi ng Japan ay gagawa tayo ng dubling laki niyan. Mas malaki pa diyan. Palakihan lang eh. Ganyan lang talaga ang tactics ng China. Paramihan ng barko, palakihan, paramihan ng eroplano, paramihan ng sundalo. Marami naman silang sundalo kasi halos nga half of the population are Chinese. Kasi parang rabbit ang Chinese eh. Dumadami yung pamilya nila. Parang mga rabbit. Mahilig kasi. Kaya dumami ang population nila. Pero kahit na marami yan, wala yan sa Japan. Ang Japan, alam naman natin sa history ng World War II, di ba? Walang nagawa ang China. Buong Asia ay halos tinalo ng Japan eh. Kung hindi lang dumating ang Amerika ay hindi matatalo ang Japan. Kaya kahit Japan lang ang magpagdigma sa China, wala na. Wala na ang China, talo na kahit Japan lamang. Kasi mga battle tested yung mga Japanese. Amerika lang ang pwedeng tatalo sa Japan. Ngayon, ang maganda, ang Japan ay ating kapanalig. Kapanalig natin South Korea at Taiwan. Kaya mas marami tayo ngayon, di ba? Puputaktiin ang China kapag nagkaroon ng giyera sa South China Sea. At hindi pa natin dyan binanggit ang Amerika, di ba? Ang England, ang France, UK, Australia, New Zealand, Canada, ay naku. Halos buong mundo, ang kapanalig lang ng China ay North Korea at saka Russia. Pero ang Russia wala nang silbi ngayon. No? Pilay na talaga ang Russia. So North Korea na lamang ang naiwan sa China. Yung Middle East naman wala na, pilay na rin. Dahil binumba na ng Israel at saka Amerika. Kaya wala talaga, kahit tingnan natin, kahit sinong analyst, hindi mananalo ang China sa gera. Kasi ang dami-daming kontra niya. Nandyan pa ang Indonesia, Malaysia, Vietnam, lahat ng mga nandyan na inagawan niya nandyan pa ang Brunei. Ang Brunei hindi pa umaksyon yan, napakayaman na bansa yan. Pero sigurado na ang Brunei ay papanig sa atin, sa Pilipinas. Okay, so balik tayo sa balita. You are directed to depart immediately.
and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. This is China Coast Guard, Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. To avoid speculations, leave the area immediately and stay away from it. Naghaina ng protesta ang Pilipinas kaugnay sa pananatili ng monster ship sa ating EEZ. Ang China, nagprotesta rin sa anilay mapang-udyok na ginagawa raw ng Pilipinas. Dapat daw sumunod ang Pilipinas sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at ituloy ang pakikipagdialogo. Sabi naman ni DFA Secretary Enrique Manalo, hindi na bago ang mga ganyang pahayag ng China. Ayan, ganyan talaga ang China. Yung katotohanan, kanilang tinitwist. Twisted truth. Fake news. Ang ginagawa nila, sila yung pumapasok sa teritoryo natin. Ang layo-layo lang ng China. Andin nakarating na sila ng Zambales sa Palawan. Grabe. Kung pwede lang, buntalan lang, no? Yung walang armas, di ba? Buntalan lang, boxing lang. Bare knuckle fist. Ay pwede na. Kaya nadadamay ang mga Chinese dito kapag nakakita tayo ng Chinese na naglalakad sa daan ay lalo na kapag alam natin na turista, hindi Filipino-Chinese. Maliban lang kapag Filipino-Chinese na alam natin na talagang Pilipino. Pero kung yung turista na Chinese kapag nakita natin sa daan, ang sarap sipain di ba? Grabe. Kasi itong ginagawa ng kanilang gobyerno, dapat kasi ang mga mamamayan ng China, nakikita naman nila na walang patutunguhan yung gusto ni Xi Jinping na agawin ng Taiwan sa Pilipinas. Dapat ay mag-ano na sila diyan, maggagawa na ng People's Power Revolution sa China. At tanggalin nila si Xi Jinping kasi si Xi Jinping ang magdala ng China sa kamalas-malasan. At dahil kay Xi Jinping, kung magkaroon ng gera ang China ay magiging isang pulubing bansa. Higante pero walang bayag, di ba? Higante na pilay, higante na ano bang tawag diyan? Na lumba-lumba, di ba? Ganyan na lang 'yan. Wala nang ano After sa giyera, ang China ay bagsak ang ekonomiya at babalik sila sa pagiging pulubi. At baka in the future, karamihan ng ating katulong, mga janitor natin ay mga Chinese na. Sana hindi mangyayari, di ba? Kawawa naman. Alright, so hanggang dito lamang ako mga kababayan, mga ka-good news, mga ka-golden boy, hanggang sa muli at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para palagi tayong updated tayo sa mga bagong uploads. God bless the Philippines. Paalam!